Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Bagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. panahon na ng pagbabago, ang pilitin natin ang sarili natin at mawalang naunlarin. Dahil sa iba sa atin ang Panahon na magbabago at mamunan sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Talay o ihandog natin sa bayan. Ganong ulit nang napatunayan ng Pilipino ang husay at tatas, kagandahan at talento. Ang makipagpaligsahan kahit anong oras, ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwalas. Langit ang magandang bukas, sumunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Yun, alright. Magandang araw muli mga kaibigan. Ako'y nagbabalik. Ako'y nagbabalik. Alright. Welcome po muli sa aking channel, Alibuga TV. Ito yung ating pangalawang live stream ngayon mga kaibigan. At ang ating pag-usapan ay yung umiinit na panawagan para po sa Secretary ng Department of Education na mag-resign na po. Di ba? Mag-resign na si Sara Duterte. Ngayon mga kaibigan, ay paki-press 1 nga po muna kung okay yung ating audio. Baka mamaya ang dami ko na nasabi tapos hindi pa pala okay yung audio ko mga kaibigan. Okay po ba yung sounds natin? Press 1 lamang po mga kaibigan, yung 6 na viewers na nariyan. Paki-press 1 lamang po kung okay yung ating audio. Ayun, alright. Okay. So, dito muna tayo. Yan. So, magandang araw po muli sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat po ng mga ka-OFW natin saan lupalop po kayo ng daigdig naroroon. Ang pagpalang araw po ng Huwebes. Nagkamali ako mga kaibigan. Kanina ay Biyernes ako ng Biyernes. Huwebes pa lang pala. Nagmamadali. Nagmamadali lang kanina, no, mga kaibigan. Pasensya na po. Okay? Anyway, welcome back po muli sa aking channel. At pakita lang natin yung ating pag-uusapan ngayon. Ito lang ang ating pag-uusapan mga kaibigan. Actually,
Actually mga kaibigan ano, ay, marami na po tayong naging content at hindi lamang tayo kundi yung iba pang mga pro-government vloggers 'no mga kaibigan, ay, nakapag-content na po tayo doon sa mga alam niyo yun, yung mga, ah, hindi tama na mga nagawa or action ni Sarah, when it comes doon sa kanyang pagiging, secretary po ng DepEd, 'di ba mga kaibigan? And ako na lang sa channel ko nung pa lang, kabago-bago niya sa o hindi pa siya nailalagay bilang, secretary po ng DepEd mga kaibigan, 'no, ay, nakitaan na po na content na po natin yung mga katiwalian doon po sa DepEd. And yun ngayon ang ating, hinahanap 'no mga kaibigan na kung saan ay, inaalam natin meron bang nangyari, 'di ba? Halimbawa po yung overpricing po ng laptop during the term of, tatay niya, 'di ba, na si Digongyo. Eh, nung siya po ang maging sekretary ay tila baga natahimik yung kaso na yun 'no mga kaibigan at, wala ng nag-follow up, wala ng nakaalam kung, ano ang progreso, 'di ba? And pagkatapos noon ay nagkasunod-sunod na maraming mga katiwalian, may mga reklamo yung mga guro, 'di ba? And lately lang mga kaibigan ay, meron pong naunahan pa nga siya ng ating mahal na pangulo, eh, 'di ba? Naunahan pa siya ni PBBM na magpasya tungkol po doon sa pagbabalik yung opening class ng mga estudyante, 'di ba mga kaibigan, na dapat sana siya ang mag-announce nun 'no mga kaibigan at siya kaya lang naunahan siya ni Pangulong, Bongbong Marcos 'no mga kaibigan. And marami pang iba 'no, yung iba siguro mga kaibigan ay, hanapin niyo na lang po sa channel ko sa mga video or sa mga video po nung ibang mga, kaibigan natin na mga vlogger 'no, mga kaibigan. And today, meron lang ako ipapakita sa inyo ng mga video 'no, mga kaibigan na talaga na mga kumbaga ay, magpapatunay 'no, mga kaibigan na, maliban pa doon sa video na sinabi niya na hindi daw siya akma 'no mga kaibigan dun sa position dahil hindi naman talaga linya yung education 'no mga kaibigan. So maliban pa roon ay meron tayong mga nakalap na ibang mga video pa mga kaibigan na, masasabi natin na siguro sapat na yon para 'di ba? Sapat na yun para, ah lalo natin paigtingin yung panawagan 'no mga kaibigan na, resign Sara, 'di ba? Okay, or Sara resign 'no mga kaibigan. Pero bago 'yan, bago natin play 'yan, shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin na nariyan, Mami Terry, shoutout. Infinite Stream, shoutout. Aningo Ani Anigos Nola, shoutout. And, RN Tusen, shoutout. BMB Romy, shoutout. Bingo Mendez, shoutout. Sabi niya, "My first time to watch here, watching from Hong Kong." Ay, shoutout, maraming salamat po ha. I just hope na, aakma sa'yo yung mga, content na meron ito channel na 'to 'no, kay, Bingo Mendez, shoutout again, okay. And, Rosana Toralba, shoutout. And, may na-delete na naman kaagad ang bilis ng mga kaibigan. Lori Pajardo, shoutout. And, ito yung dinelete nila, yung hinidden nila, si Roddy, shoutout na rin sa'yo 'no. Kahit na siguro meron kang okay, meron kang, hindi tamang, komento diyan 'no, si Roddy. Eh, ano ba yung komento ni Roddy? Tingnan ko nga mga kaibigan. View deleted. Wahahaha, humahabol ka ba para mabayaran ni James Ay, Diyos me, yung mga tao ito 'no, talaga naman 'no, mga kaibigan. Wala na kayong ibang nasa isip mga kaibigan 'no, lalong-lalo na itong mga DDS, yung mga supporter nila, wala na kayong ibang naisip kundi nasa sa isip, wala ng ibang laman ang utak ninyo kundi bayaran. Bayad, 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 puro pera na lang ba? Pera na lang ba ang umiiral sa utak ninyo? Asan na yung pagmamahal ninyo sa bayan mga kaibigan? Ay, Diyos mio, di pataranta. Okay. So, yun na nga mga kaibigan.
excuse me po. Sa May 17, 24, tuloy na po, no? Gaya nga na nariyan sa ating thumbnail, di ba? Ang ating pong assembly time ay 3 o'clock at ang program ay magi-start po ng 4 o'clock onward yan mga kaibigan, ano? Onward yan. May mga magsasalita, may mga entertainment din mga kaibigan, tapos mga magsasalita at doon tatalakayin, ilalatag nila yung mga kadahilanan, no? Mga kadahilanan kung bakit ano tawag dito, kung bakit dapat po na dapat na mag-resign na talaga itong si Sarah. Okay? Sabi niya "Boss, peke yung poster mo, wala." Oo nga no. Hindi ko naisip 'yun, Rosana Turalba, no. Hindi ko naisip 'yun, dapat pala nilagyan ko ng butas. 'Di ba para legit siya, no, para legit siya. Ang sayang. Dapat kanina pinakita ko 'to sa aking first live, dapat pinaalala niyo sa akin do'n para nabutasan ko muna bago tayo nag-live ngayon, 'di ba? Anyway, paimbestigahan natin kung legit itong ating poster. Ay, Diyos mio. Okay, so eto na nga mga kaibigan, panoorin natin. Dalawang video lang naman ito. Dalawang video lang ito. Pagkatapos, pag may pagkakataon pa, ay isusunod natin si Harry Roque, no? Pag-uusapan din natin si Harry Roque, no, mga kaibigan. Bakit ang daming ang daming hina-hide? Huwag niyong i-hide. Hayaan niyo silang hayaan niyo silang mapikon. Huwag niyo i-hide mga kaibigan, hayaan niyo silang mapikon. Pero kung niyo muna, hayaan niyo muna na makapag-like sila o kaya mapag-dislike bago ano tawag dito? Napakasipag ni Infinite Stream, naglilinis. Cleaning the surroundings here, sabi ni Infinite Stream. Talaga naman, oo, Diyos mio. May tagalinis tayo. Okay, eto mga kaibigan, pakinggan ninyo. Papakita ko lang itong isang video na kung saan mga kaibigan, no, ay ito. Ang tanong dito mga kaibigan ay ito ba ang klase? 'Di ba ito ba ang klase ng DepEd secretary na dapat na mayroon tayo o dapat na panatilihin doon sa pwesto? Kaya siguro sasabihin ng mga DDS ay mali tayo sa panawagan, no mga kaibigan. Ngayon kung ganitong klase naman ang DepEd secretary, mag-isip-isip kayo mga kaibigan. Ito sample lang ito. Actually medyo matagal itong video na 'to. Pero panoorin natin. Wait, Is the babalik good natin. Vice President familiar with the public Wi-Fi program? Eto mga kaibigan sa Kongreso, no, sa Kongreso naroon si Sara, pagkatapos yung mga ibang mga kasama niya sa DepEd, ang tinatanong siya kung aware daw ba siya, no, kung aware daw ba siya doon sa Project Wi-Fi, no, yung na program na yung tungkol sa Wi-Fi, di ba? Oh. SDSYD.L, shout out. Okay. Willow B, shout out. Madam Chair, yes, it is under the admin. Yeah. That's not a timeout. Madam Chair, Yusek Mempin will answer the question. Di ba mga kaibigan, DepEd Secretary ka. Di ba? DepEd Secretary ka. Huwag na nating yung yung Vice President ka tapos DepEd Secretary ka pa. Nung minsan na meron kayo sa pinatawag kayo sa Kongreso, I think this is for the budget hearing, no mga kaibigan. And isang Vice President na Secretary ng DepEd mga kaibigan ay ganito kung makasagot, no? Ulitin natin. Is the good Vice President familiar? Ang ganda pa ng pagkakabanggit, good Vice President, hindi sinabing is the good Secretary of DepEd, Department of Education are aware, no? Kundi is the good Vice President. Vice President ang ibinigay na tawag sa kanya mga kaibigan, no? Pero paano siya sumagot? Familiar with the public Wi-Fi program?
Madam Chair, yes, it is under the admin. The, yeah. That's not time out. Mm. Akala siguro mga kaibigan ay nasa basketballan siya. 'Di ba? Akala siguro niya nasa basketballan siya kaya sabi niya time out muna raw, no, time out daw. Akala niya nanonood siya ng basketball kaya sabi niya time out tapos sabay tawa. Sabay tuwa doon sa kanyang kasama. Madam No mga Chair, kaibigan? Yusek Mempin will answer the question. O, 'di ba mga kaibigan? Sabay Yusek someone na will answer the question, 'di ba? Tapos sabay tawa, no mga kaibigan? Wala kayo sa comedy bar. 'Di ba? Wala kayo sa comedy bar at wala rin kayo sa basketball court para mag-out ka, 'di ba? Ano lang ang ibig sabihin nito mga kaibigan, 'di ba? Ang ibig sabihin lamang nito ay talagang hindi laging ah, naka-prepare etong si Inday Sara, no mga kaibigan. And dito maiko-connect natin ito mga kaibigan doon sa sinasabi ni 'di ba yung sinasabi ni tawag dito? Ni Mr. Trillanes mga kaibigan, no? Ano ba yung sinasabi ni Mr. Trillanes tungkol po sa DepEd Secretary? Eto, panoorin natin mga kaibigan ha. Panoorin natin ito. Tutututut. Ayun. Okay. Jocelyn Herrera, shoutout. Boyet Austilla, shoutout. Sara Duterte sa gabinete, na ganun pa rin yung treatment niya sa Vice President. Kahit ganun yung ginagawa naman kay BBM, nitong pamilya ni Sara Duterte. Merong wisdom din siguro yung kung keep your enemies closer, di ba, na tinatawag. Ma-disarm sila, ma-off guard sila, it will confuse them, it can be used later, or ipang he wants to deal with the Dutertes one at a time. But I feel sooner or later tatanggalin pa rin. Tatanggalin pa rin sa pwesto kasi magiging untenable kasi incompetent no. Ang laki ng problema ng DepEd ngayon at walang ginagawa at ang report sa DepEd head office ay bihira talaga pumasok si Sara Duterte if at all no. So 'Di ba mga kaibigan, anong sabi ni Mr. Trillanes, 'di ba? Napakarami ng problema sa DepEd ngayon. 'Di ba? Napakarami ng problema sa DepEd ngayon, walang ginagawa, no? At ang sabi pa niya ay ano yung sinabi niya Mr. Trillanes, ulitin nga natin ng konti mga kaibigan. din siguro yung keep your enemies closer, di ba, na tinatawag. Ma-disarm sila, ma-off guard sila, it will confuse them, it can be used later, or ipang he wants to deal with the Dutertes one at a time. But I feel sooner or later tatanggalin pa rin. Tatanggalin pa rin sa pwesto kasi magiging untenable kasi incompetent no. Ang laki ng problema ng 'Di ba? Ayun ang pinakamalupit doon mga kaibigan. No, alin? Yung masabihan ka na incompetent, 'di ba? Incompetent, ibig sabihin wala kang silbi. No, mga kaibigan, wala kang silbi. Bakit walang silbi? Ang sabi nga ni Trillanes, tuloy natin. At walang ginagawa at ang report sa DepEd head 'Di ba? Ang daming problema ng DepEd pero walang ginagawa. At ang malupit, eto mga kaibigan, ano raw ang report sa ng DepEd? office ay bihira talaga pumasok si Sara Duterte if at all no. Bihira pumasok si Sara Duterte. Mga kaibigan, isipin ninyo, ang laki-laki ng pondo ng DepEd, ang laki ng pondo na hiningi nila, 'di ba? During that time yung hearing na 'yon, no, yung budget hearing na 'yon na kung saan ay hindi siya nakasagot, 'di ba? Humingi siya ng time out. Budget hearing 'yun mga kaibigan, wala siyang naisagot. Pero humihingi sila ng napakalaking budget at nabigyan naman sila ng malaking budget. Actually, kung di ako nagkakamali, isa ang DepEd sa may pinakamalaking budget no sa lahat ng mga sangay ng gobyerno. Pagkatapos, meron tayong isang secretary ng Department of Education na kung saan ang Department of Education ngayon ay humaharap sa napakatinding educational crisis. Pagkatapos, etong kanilang secretary ng departamento ay hindi pala pumapasok. 'Di ba? Kaya pala mga kaibigan, madalas na nakikita etong si DepEd Secretary Sara mga kaibigan, nakasama ni Amy Marcos, 'di ba? Pag pumupunta sa mga probinsya. Buti pa yung hindi niya trabaho, nakikita siya ron. 'Di ba? Samantalang ang report sa DepEd ay madalang daw pumasok etong si Inday Sara. Paano mareresolba ang mga problema ng Department of Education?
kanilang sekretary ay napakadalang pumasok. 'Di ba mga kaibigan? Parang ordinaryong teacher lang. Buti nga yung ordinaryong teacher, 'di ba mga kaibigan, talagang kinakailangan na pumasok. Kung hindi man mapasok or a-absent, magpapasabi. 'Di ba mga kaibigan? O baka sa susunod niyan yung mga ano, yung mga teacher, gano'n na rin, 'di ba? Kung kailan nila gustong pumasok saka na lang papasok. Bakit? Kasi gano'n yung kanilang amo, eh. Gano'n yung nangunguna sa kanila, 'di ba? Kumbaga follow the leader, 'di ba mga kaibigan? Oh, wait lamang po ha, sabi ni Roy Agbayani, shoutout Roy Agbayani. Sabi niya, "Guy, reminder to replay the interview of BPSD after the last zone of BBM wherein her low IQ, incompetence, lack of know-how was terribly exposed," 'di ba? Ay ano Roy Agbayani, pero susubukan ko rin hanapin ano, subukan ko rin hanapin 'yan. Kung meron kang video, paki-ano naman, paki-share mo naman sa akin, paki-forward mo sa akin yung aking, FB account ay Alibugha walang TV, Alibugha 'no. Kung may video ka ay, paki-share naman sa akin ano, at, kailangan ko yung mga ganyan 'no mga kaibigan, okey. And, Blanca Magada, uy Ma'am Blanca Magada, long time, it's been long time. Blanca Magada. Ayun, sabi niya ay totoo yang sinasabi ni Trillanes, totoong suportado at protektado niya ang PBBM administration. Kaya lang meron siyang mga ano, 'di ba? Meron siyang mga kakulangan pa rin, 'di ba? Oh, pinakamalaki sabi ni RN2 Cents, pinakamalaking budget sa lahat ang DepEd, mataas pa sa DND o DOH o DPWC. Just imagine that mga kaibigan. 'Di ba? Pinakamalaki. Pagkatapos ang sekretary madalang pumasok. 'Di ba, madalang na makita, kaya pala mabagal ang aksyon ng DepEd, 'di ba? At, yoong mga pangangailangan ng mga teacher, halimbawa yoong mga, kinakaltas sa kanila na buwis tapos yung dapat na pakinabang na mabalik sa kanila ay 'di ba mga kaibigan? 'Di ba? Oh, kaya maraming teacher ang nag-iiyakan. Paano nga mareresolba, kung ganyan nga na ano, na excuse me po, na lagi na lang absent, 'di ba mga kaibigan? Yon, Tito Oyu, shout out, watching from Sydney. Sarah needs to step down, 'di ba? Kaya nga po suportahan natin yung panawagan ng nagkakaisang tinig ng mga Pilipino, mga kaibigan, na Sarah resign, no, mga kaibigan. Sa May 17 po 'yan, sa May 17, don't forget mga kaibigan, don't forget. Sa mga nasa Pilipinas, malapit lang sa Manila, no, nandiyan sa mga parteng Bulacan, Rizal, Quezon, Laguna, Cavite, no, mga kaibigan, ay kung magkakataon kayo mga kaibigan, paki-support po yung ano, yung ating Sarah Resign Rally sa May 17, no mga kaibigan, magkita-kita po. Sabi ko sa inyo, may bonus pa po. Makikita ninyo yung mga hinahangaan, iniidolo yung mga vlogger doon mga kaibigan, okay? So eto nga yung sinasabi natin mga kaibigan, no. Sabi ko nga marami pa. May mga nai-content na rin tayo noon na mga katiwalian sa DepEd na hindi na rin resolba, 'di ba? Pagkatapos yung pinakamalupit doon mga kaibigan, 'di ba? Secretary dapat alter ego. Wala yung tubig ko, hindi ako nakapag-ready ng tubig ko. Na dapat ay alter ego ka, alter ego ka ng ano, ng pangulo, no, mga kaibigan. Pero sabi nga do sa nagkaroon ng ano, mga kaibigan, 'di ba? Lagi siya nakikita sa mga rally ng ano, ng mautog rally, 'di ba? Kung saan ay ang isinisigaw doon ay ang presidente ay bangag, 'di ba? Kinakailangan mag-step down ang presidente, pero pumupunta siya, 'di ba? What is the use of being an alter ego ng presidente? 'Di ba mga kaibigan? Kaya tama lamang yung panawagan ng nagkakaisang tinig ng mga Pilipino na ay mag-resign na po itong si VP Sara, no mga kaibigan. So suportahan niyo po suportahan po natin yung May 17, no mga kaibigan. And itong content natin ngayon mga kaibigan, ito ay kumbaga pag-a-announce lamang po ng kaganapan sa May 17, yung Sara Resign Rally, no mga kaibigan. And kanina sinasabi ko sa inyo na bonus po, bonus na para do sa mga pupunta ay makakadaupang palad ninyo yung mga vlogger po na hinahangaan ninyo, iniidolo ninyo, no mga kaibigan. And sino-sino ba yan? Ito.
Wait lamang ha. Meron na akong bali 30 mga kaibigan, no? 30 vlogger na 'yan. And hinihintay pa natin yung confirmation pa nung iba, no, na makakasama diyan sa ano sa May 17, no, mga kaibigan. Eto. Malamang sa malamang isa dito yung mga isa o ilan dito ang mga hinahangaan nyo mga kaibigan, ano? Yan. Sakyan natin ha. So yan, no, mga kaibigan, nandiyan si ano, darating si Biyahe ni Koy. Tapos syempre, yung pinaka naging ano gumawa ng ikatutupad nitong rally to mga kaibigan, yung nag-ayos ng mga permit, nag-ayos ng mga gagamitin sa rally mga kaibigan, si Mami Peng na diyan. Then si Hiro Miyamoto ay galing sa probinsya, uuwi ng Manila mga kaibigan para makapanood natin sa May 17. Then si JDB Comments, pro-Pilipino, na din po si Go Philippines, si Sendanga, Dakakiraki, no mga kaibigan. Yan yung mga ano, yung mga iniidolo natin ng mga ano no, ng mga vlogger. Yung iba sa kanila sa YouTube, yung iba sa Facebook, di ba? Ayan si Laitera, si Banat Boy Mandirigmag, Lens Vlog, Muntintinig, Model of Manila, Admin Rich, ito sa Facebook at saka sa YouTube mga kaibigan, no? Then si Don Kengs, na doon din po magpe-perform si Don Kengs. Juan Sandugo, Top 1, Benji Contreras, Nino Barsaga, Kakofi, Mike Cervera, Mima Alicia, Tamski, Joshua Corpus, Papa Trix, Model of Manila, Jake Magnus, Batang Manila Towits, Tita Missy, Chris Pulo, Maestro Paul, no? Yan yung mga ano, yan yung mga vlogger na aabangan nyo mga kaibigan ha. Aabangan nyo po sa ano sa May 17, no? Pag nakita nyo sila, magpa-picture kayo, magpa-selfie kayo. Yun ang pinaka-bonus doon mga kaibigan, ano? Na yung mga napapanood ninyo sa YouTube makikita ninyo ng personal, no mga kaibigan. Okay. Yung link po about sa interview. Okay. Wait lang ha. Save ko lang ito. Save ko lang 'to mga kaibigan, no. Okay na yung ano nito, dito galing yung pinakita natin nung nakaraan, 'di ba? Na yung itok-itok. No, dito itok-itok mga kaibigan, no. Okay, sige. I-edit ko ng gusto yan, baka sa susunod papasadahan din natin, no, mga kaibigan. Okay. Anyway, maraming salamat po sa sa nagpasa ng link. Okay. Kasi nung ibinasa sa atin yan, edited na, nandun lang sa itok-itok. Kaya inedit ko ulit, pinalit ko pa ng gusto yung itok-itok, no, mga kaibigan. Pero sige, pag-aralan natin yan. So yan mga kaibigan, ano, yan po yung kaganapan at magaganap sa May 17. Okay? Basa muna tayo ng basa muna tayo ng mga comment ng mga kaibigan. Yon, sabi ni Aaron Tusens, yung link, ayun, nakita ko na. And Infinitysrim at KH, kami pakupal na si president ninyo yumaman dahil sa WPS Gentleman's Agreement. Imagine, yumaman siya, ikaw, yumaman ka ba dahil sa pagdepensa mo kay Demonyong Duterte mo? Uy, wag na kayo mag-aaway. Peace tayo, ha? Love your enemy and be kind to animal. Always remember that, love your enemy and be kind to animal. Okay. Ang mga nagpaparesign, mga kupal na mga amoyong ng mga vloggers, mahiya kayong mga epal kayo. Buksan nyo kasi buksan ninyo ang inyong mga mata, di ba? Hanggang kailan kayo mabubuhay sa pagkabulag, di ba? Hanggang kailan kayo mangangapa sa dilim, no mga kaibigan? Ito yung mga alam nyo actually itong resign rally movement na ito sa May 17, wala pong amo ito. Di ba? Wala pong amo ito, wala pong nasa likod. Kumbaga ito po ay initiative po ng mga vlogger. No, initiative ng mga vlogger na kung saan na iko-content namin, nakikita namin yung mga talagang nagaganap sa
sa Pilipinas, 'di ba mga kaibigan? So, napagkasunduan namin na ano na pangunahan yung pagsasagawa at panawagan po na mag-resign na po si Sara. 'Di ba? Ano pa ba ang hihintayin ng amo? Hihintayin pa ba yung katulad ng sinabi kanina ni Trillanes? 'Di ba na ano na somehow tatanggalin din 'yan, 'di ba? Mas mahirap 'yun, yung tatanggalin ka pagka talagang ano dumating sa point na talagang tulad niyan lagi nang umiigting na yung ano, umiigting yung paninira na ginagawa ng tatay mo, ng mga kapatid mo, 'di ba? Maging si First Lady ay pinagbabantaan na rin ng kapatid mo, 'di ba? Ano sabi ni nung isang Duterte, 'di ba? Gusto ninyong makita ang itsura ng Pilipinas o ano sabi niya, tingnan ninyo ang mukha ni FL, 'di ba? O ano ibig niyang sabihin do'n mga kaibigan? Gano'n ang pagkakilala ninyo o gano'n ninyo tinatarantado ang Pilipinas? Na kung saan itong Pilipinas, dito po nakatira, no, dito namumuhay yoong mga mamamayan na nagbubuwis para kayo ay makasweldo. 'Di ba itong mga pulitika 'to? Pagkatapos tinatarantado. O kapag tuloy pa rin ang pagsuporta niyo sa kanila, eh nakikiisa kayo sa pananarantado ng mga ito sa ating bayan. No mga kaibigan? So hanggang kailan? Ang tanong ko sa inyo hanggang kailan kayo magbulag-bulag? Kailan niyo mamahalin yung inyong mga anak? I'm sure meron kayong mga anak. Kung wala kayong mga anak, yung mga pamangkin ninyo, yung mga kamag-anak ninyo na mga estudyante, hanggang kailan niyo sila ipagmamalasakit? Pag huli na ang lahat? 'Di ba? Napakarami ng problema. Meron tayong educational crisis na hindi masolusyunan. Oh, ayaw niyo pa rin panawagan na resign? Sige nga kaibigan, sino ba ang dapat na makinabang sa Department of Education, 'di ba, yung mga kabataan? Oh, eh kung hindi masolusyunan yung mga iba't ibang mga problema, Department of Education, paano kabataan? Tingnan natin mga kaibigan, yung bayan. Huwag yung pangalan ng politiko. Huwag yung pangalan ng politiko. Kami nga sabi nga namin, no, doon na tayo sa bayan, para sa bayan. 'Di ba? Kaya tayo nakikipaglaban para sa bayan, hindi na sa pangalan ng politiko. 'Di ba? Gising kayo, gising. It's about time to wake up, no mga kaibigan. Nandito yung mga vlogger, tinutulungan namin kayo kung paano kayo magigising, no mga kaibigan. Oh, sana nag-imbita rin kayo ng mga Kakamping at Dilawan. Meron po. Merong mga vlogger ng Kakamping, may mga vlogger din ng Dilawan. No, pupunta rin po sila. No mga kaibigan, pupunta rin sila at yung ng mga coming from Dilaw and coming from Pink na mga talagang nakikita yung mga kamalian, 'di ba? At nakikita nila na hindi dapat si Inday Sara bilang maging secretary po ng DepEd, pupunta rin po sila, no? Marami po, hindi po ito yung sa May 17, hindi po ito laban lamang ng mga loyalista, mga kaibigan, kundi kasama natin dito ang lahat ng mga mamamayang Pilipino na gusto ng tunay na pagbabago. At yung tunay na pagbabago na yun, mga kaibigan, lagi kong iulit sa inyo, maa-attain natin yung tunay na pagbabago kapag nalinis natin ang gobyerno. 'Di ba? Kaya nga lagi itong panawagan na ito, mga kaibigan, ay umpisa pa lang ito. At hindi natin titigilan. Halimbawa, tulad ng panawagan nung nakaraan sa Senado, yung papasukin ng PCC, itutuloy-tuloy po natin yung panawagan na yan. Etong panawagan na si Sara na kumbaga ay mag-kick off sa May 17, mga kaibigan, tuloy-tuloy din po ito. Tuloy-tuloy din, mga kaibigan. At marami pa. Pag may nakita tayong mga anomalya, pag may nakita tayong mga katiwalian, kung kinakailangan ipanawagan, mag-resign na. 'Di ba mga kaibigan? Bakit? Kasi unahin natin bayan. Unahin natin bayan, mga kaibigan. Maawa tayo sa bayan. Ang tagal na panahon na nalugmok ng gusto sa kahirap. 'Di ba? It's about time sila naman ang unahin natin. Bayan muna, kaibigan, bayan naman, 'di ba? Sabi ni Kaibigan TV, shout out. Sara at Bato resign, ipakulong si Digong sa ICC. Mga di iboboto sa Senado, Bato, Bong, Go, Aimee, Villar, Tolentino, Cayetano, asan yan? Ilabas natin yan.
Ang banda yan? Wait lang, Naku, natabunan na. Makikita yan, te. Ito. Yan, sabi ni Kaibigan TV, mga kaibigan, yan, Okay, labas natin yan. Mga hindi iboboto sa Senado sa Bato, Bongo, Aimee, Villar, Tolentino, Cayetano, Philip, wag magpabudol sa mga ito, mga kaloyalista. Exactly, di ba, mga kaibigan? And kudos to PBBM vlogger, sabi ni Tio Oyus. Kudos sa to BBM vloggers for your loyal support to your president and the country. BBM is making the country great again. Exactly po, no? Tama po. Maraming salamat Tito Oyus, okay? And Kaloyal Alex Andrade, shout out. Ma'am Charlene Kim, shout out. Okay? And to all, open to all sa Pinit Stream. Open to all ang May 17 for the Filipinos, only for the Philippines, walang pro-China. Exactly. Di ba? And Gatsby, shout out Gatsby. Sara Trojan Horse, dapat talaga mag-resign na. No? Yan ang magiging panawagan natin, no, mga kaibigan. Netbeg, shout out. Shout out. And Dante Domingo Solano, shout out. Sana tuluyan ng matanggal ang nagpapahirap sa bayan. No, mga kaibigan, lahat yan in God's right time, no, mga kaibigan. Kung pagtutulong-tulungan natin, magkakaisa tayo kung mamamayang Pilipino at pag-iisahin natin ang sigaw, di ba, mga kaibigan? Hindi malabong mangyari yan, no, mga kaibigan. Darating tayo dyan. Okay? Decolores at rainbow colors po ang rally na yan. Lahat ng kulay andyan, sabi ni Emilita Roa. Okay? And Antonio Pasig, mas mataas pa ang rating ni BP Sara kay PBBM. Ano ang una yung Oy, eto maganda. Bigyan natin ng pansin etong si Antonio Pasig, di ba? Mas mataas ang rating daw ni BP Sara. Hanggang ngayon nagpapaniwala kayo sa mga rating. Di ba? Etong mga rating, etong mga na nagagawa ng mga survey, nababayaran po. No, depende po kung sino ang nagpapagawa kung sino ang nag-uutos sa kanila gumawa ng survey. So, wag po tayo magbase wag tayo magbase sa survey yung pagkapagtitiwalaan natin magsilbi sa bayan. Tandaan niyo po yun, mga kaibigan. Kasi kapag ka nagbase tayo sa survey, peke, mga kaibigan, mapanling lang survey. No? Meron dahil siguro yung nagpapatrabaho ng survey ay kaalyado nila, natural, lalabas doon na mataas ang rating ni BP Sara. And another thing is ito po, iba po ang rating ng BP, iba ang rating ng presidente. Tandaan niyan, mga kaibigan, iba ang rating ng presidente, iba ang rating ng BP. Maaaring sa number, mas mataas. 'Di ba? Bakit? Kasi iba yung criteria ng Vice President at iba rin yung criteria pagdating sa survey na para sa presidente. 'Di ba, mga kaibigan? Hindi po 'yan parehas. Hindi po pwedeng yung mansanas ay ikukumpara mo sa bayabas. 'Di ba? Iba yung rate sa bayabas at rate sa mansanas. So I just hope na clear yung aking paliwanag pagdating dyan sa rating na yan. And yung 20 pesos na kilo ng bigas, kalimutan nyo na. Kaibigan, kalimutan nyo na. Di ba? Bakit? Kasi ito, real talk tayo. Real talk tayo, mga kaibigan, real talk tayo. Sabihin ko itong mga salitang ito, huhubarin ko muna yung aking pagka-loyal. Huhubarin ko muna yung aking pagiging pro-government vlogger. Real talk lang muna tayo, mga kaibigan. Kahit anong gawing pagsisikap ng Pangulo ng Pilipinas, mahihirapan po na ibalik yung 20 pesos per kilo. Kaya nga hindi niya ipinangako eh. Di ba? Hindi ipinangako ng ating Pangulo. Kundi pangarap yun ng ating Pangulo. Pero sa kasalukuyang nagaganap po sa pandaigdigang krisis, di ba? Kahit sa ibang bansa, napakatataas na ng mga bilihin. Kasi nga, mga kaibigan, ang mundo na ating ginagawa, hindi po pabalik eh. 'Di ba? Hindi pabalik. Although maraming mga bansa ang naghihirap, pero ang mundo na ginagalawan natin progresibo, mga kaibigan. 'Di ba? At ang isang bansang progresibo, tandaan niyo, ang isang bansang progresibo,
kaakibat ng paglago ng isang bansa, yung pagtaas din ng presyo ng mga bilihin. 'Di ba? Kaya nga yung 20 pesos per kilo, hindi po niya pinangako. Kasi alam ng ating pangulo eh, 'di ba? Pero pinangarap. At dahil doon sa pangarap na yon ng Pangulo ng Pilipinas, mga kaibigan, nagsisikap siya, ginagawa niya, tinatrabaho niya ang lahat ng kanyang magagawa. 'Di ba? Pero wag nating hanapin dahil sa hindi naman po yan pinangako. Ngayon, kung hahanapin ninyo yung 20 pesos per kilo, na baka sabihin ninyo, kaya naghihirap ang mga Pilipino dahil hindi naibigay yung 20 pesos per kilo. Ibig sabihin, kapag ka 20 pesos per kilo ang presyo ng bigas, ibig sabihin makakatulong ng malaki sa mga Pilipino. O hindi dapat mas makakatulong ng malaki, mga kaibigan, dahil mas makakatipid pa ng 13 pesos yung nangako. 'Di ba? Yung nangako, pinangako niya ito during the SONA. 'Di ba? Nagagawin niyang 7 piso ang kada kilo ng bigas. 'Di ba? Yun ang hanapin ninyo. Bakit natapos ang kanyang termino na hindi man lamang niya nagawang 7 kilo per kilo ang bigas? 7 piso. 7 pesos per kilo. Bakit hindi man lang niya nagawa? Eh, pinangako niya yun during the SONA. 'Di ba? O kalimutan na natin yung 7 pesos, kalimutan na natin yung 20 pesos. Para hindi tayo mahirapan, mga kaibigan. At ito, panawagan ko sa lahat ng mga Pilipino. Para hindi tayo mahirapan, magtrabaho tayo. 'Di ba? Magsikap tayo. Wag natin iasa yung ipakain natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, wag natin iasa sa gobyerno. 'Di ba? Yan ang mahirap yan ang mahirap, mga kaibigan. Sabi ko sa inyo, buksan ninyo ang mga mata ninyo. Idilat ninyo ang inyong mga mata, buksan ninyo ang isipan ninyo. 'Di ba? Diyan kayo sinanay nung nakaraang administrasyon. Sinanay kayo na maging tamad. 'Di ba? Tinuruan ng mga Pilipino na maging tamad at umasa ng umasa sa ayuda. Correct me if I'm wrong. Debunk nyo ako kung mali ako, mga kaibigan. Tinuruan. Sa loob ng 6 na taon, tinuruan ang mga Pilipino na maging tamad. Bakit? Pinaasa sa ayuda. Sino ang nakinabang? Ang nakinabang ba yung mamamayan na kakarampot lang yung ayuda na natatanggap nila? Sino nakinabang? Ang nakinabang yung politiko na kapag merong ayuda na doon yung pangalan nila, na doon yung mga pagmumukha nila. 'Di ba? Dahil sa ayuda ay pumayag kayo. Lalo na yung mga umaasa sa ayuda, pumayag kayo na hawakan kayo sa liig. Pumayag kayo na diktahan ang inyong mga isip. Bakit? May ayuda eh. Sayang ang ayuda. Tinuruan sana kayong mangisda, kung sana kayong magtrabaho. 'Di ba, mga kaibigan? Hindi kayo hihingi ng isda. Bakit? Kaya nyo mag-provide ng sarili ninyo. Ayuda pa more. 'Di ba? Ayuda pa more. Ganun lang, Antonio Pasig, hindi ako galit sa iyo, Hindi ako galit sa iyo, kundi the way na magsalita ako ngayon, no? Kumbaga, may nandun yung aking hope, no, na baka hindi ka makuha sa salita malumanay, so baka kinakailangan na medyo may konting diin, 'di ba? Para medyo magising ka. Alam nyo kasi, mahirap gisingin yung mga taong gising kaysa doon sa mga taong tulog, 'di ba? Ano ba yung mga gising? Ito yung mga alam ang totoo, alam ang katotohanan. Pero dahil nabulag sila, gamit ayuda, gamit ang pag-asa na bababa ang presyo ng mga bilihin, pinagbubulag-bulagan na, ang hirap ng tingin. No, mga kaibigan? Ganun lang, ganun lang po yun. Okay? Sabi niya, bumalik sila sa panahong 20 pesos per kilo. Natatawa ako sa issues ng bigas at sa kung ano-anong anumang presyo. Issues na magalit ang taong bayan sa gobyerno. Di ba, mga kaibigan? Yun lang yun eh. Mamaya, papakita ko sa inyo, mga kaibigan, bakit hanggang ngayon, yun pa rin ang sinisigaw nung iba, lalong-lalo na ng mga naniniwala kay Duterte, ng mga follower ni Duterte, yung mga supporter ni Duterte. Bakit hanggang ngayon hindi naaalis kapag kababanat sila sa gobyerno yung presyo na 20 pesos per kilo? Mamaya po yan sa pangalawang content natin, no? Papasadahan po natin yan, okay? Meron tayong pangalawang content, mga kaibigan. Sabi ni Manuel Palorma, asan na yan? Nahuhuli na ako. Ang layo-layo na pala. Dante Domingo Solano, shout out. Sam The Adventure, shout out.
And Charlene Kim, nabanggit ko na kanina. Tita Oyus, okay. Marlon Ugsang, shout out Marlon Ugsang ha, sabi niya mas peke kayo. 'Di ba? Bahala ka na, maghanap ka ng tunay, maghanap ka ng totoo. Tambangag Rally, sabi naman ni Rock Dove, 'di ba? Tambangag Rally daw. 'Di ba? Mas okay naman na yung Tambangag Rally kaysa naman sa ano. 'Di ba mga kaibigan, na ginagamit nyo peace, prayer. Pagkatapos mga demonyo na nagsasalita. 'Di ba? Nagtago kayo sa nagtago kayo sa banal. 'Di ba? Para lang ano ba, yung kantang banal na aso, santong kabayo, natatawa ako, hihihi. Ganun lang yun mga kaibigan, 'di ba? Ginagamit niyo prayer rally, peaceful rally. Pero may mga murahan, nagtatanim ng galit sa puso at isipan ng mamamayang Pilipino. Asan ang peace? Asan ang prayer? 'Di ba? Wag kami ha, wag kami. Jenny K, shout out. Ang live survey, Kalye survey na ginagawa noon ng mga vloggers, ang credible survey, ganun dapat ang gawin ng mga survey companies at hindi yung pinipili lang nila ang tatanungin. Pagkatapos ito makasara ka ba? Ikaw makasara ka pala. Ito anong masasabi mo sa ganito? Natural, 'di ba? Pero sabi ko sa inyo mga kaibigan, hindi niyo pwedeng ikumpara ang vice sa president. No, malayo po 'yan, malayo, okay? Chris Joneda, shout out. At Antonio, sabi niya, dapat hanapin ang ni Sara sa DepEd at ang naghanap ng tibigas. Ang una niyong hanapin, yung 7 pesos na pangako ni Digong. Total, tapos na siya. Yan ang dapat hanapin, hindi yung tinatrabaho. Exactly, di ba? Chris Jonet, shout out sa iyo, ha? And May Santos, shout out. Yon, May Santos, gandang araw. Mas maganda ka sa araw kahit sa hapon, sa gabi, sa tanghali. Maganda kayong lahat. Okay? And sabi ni Lewin, Sara for President, Amy for Vice President, Attorney Roque, Attorney Panelo, Attorney Glenn, Attorney Vic at ka Eric para sa senador. Okay. Lewin, panoorin mo to ha. Panoorin mo to Lewin ha. Ulitin ko lang ito. Play ko lang ulit yun na to, okay? Ito ang gustong maging presidente o klase ng presidente na gusto ni Lewin, no mga kaibigan. Asan yan? Ito. Panoorin mo Lewin ha. Ito yung klase ng presidente na gusto ni Lewin. Here with the public Wi-Fi program. Go, Sara. Madam Chair, yes, it is under the admin. That's not time out. Time out daw. Madam Chair, Yusek Mempin will answer the question. Di ba? Lewin, shout out Lewin. Ito ba yung uri ng presidente na gusto ninyo maging para sa Pilipinas? Lewin, ito. Paano na pagkalibawa na imbitahan sa international? Tapos tinanong siya, ano sasabihin niya? Time out. Di ba? Akala laging nasa basketballan. Time out muna raw. Di ba? Yan ang klase ng presidente na, yan ang klase ng ng gusto ninyo maging presidente. No, mga kaibigan? Woo! Talaga naman, Diyos mio, mga kaibigan. Gising kayo. Wag ninyong ilagay sa alanganin ng bayan. 'Di ba? Wag ninyong gawing kumbaga wag ninyong isugal ang kinabukasan ng mga kabataan, 'di ba? Dahil lamang sa paghahangad ninyo na actually ito mga kaibigan, real talk tayo. Sino ba mga Duterte? Sino mga Duterte? 'Di ba? Hindi naman kilala mga Duterte dati. 'Di ba? Pero bakit para pinapanginoon ninyo ang mga Duterte? Parang takot na takot kayong mawala ang mga Duterte. Sino ba sila? Real talk tayo mga kaibigan. Real talk tayo. Sa tagal-tagal, no? Ayoko sabihin tumanda na ako. Uminad na ako ng ganito, mga kaibigan.
At naging aktibo naman ako kahit nung wala pang social media, naging aktibo rin naman ako sa larangan ng politika. Hindi naman kilala Duterte eh. Di ba? Nung makilala ang Duterte dahil sa puro mura, lumabas din at nakilala din ang Duterte na marami silang ginawa na hindi tama doon sa Davao. Oh, jojosin nyo pa rin yan, papanginoin, di ba? Gagawin nyo pa rin gagawin nyo pa rin poon ninyo, mga kaibigan, ang mga Duterte. Gising kayo mga kaibigan. Di ba, ang gusto nyo yung ang gusto nyo kasi, di ba mga kaibigan, ang gusto nyo dahil sa, ako naiintindihan ko yun, no? Nasa big kasi tayo, kumbaga, nasanay tayo na tayo ay bine-baby, di ba? Oh, ngayon, nasabik tayo doon sa tarantadong pangulo, di ba? Yung palamura. Nasanay tayo kasi matagal na pa nasanay tayo nung yung nililigaw-ligawan tayo eh, di ba? Kaya nung makakita kayo ng kampanya pa lang nagmumura na, pinagmumura na kung sino-sino, di ba? Ay, bago to, matapang to. Di ba, mga kaibigan, nagkaroon tayo ng maling pagtanaw, di ba? O, John Realibit, shout out. Boss Al, kilala ko na yung mga dutae noon pa kaya di ko binote noong 2016. O, diba, mga kaibigan, doon sa mga nakakakilala na matagal, hindi iboboto. Pero doon sa mga bago pa lang na, nagmumura, matapang to. Di ba? Diyos mio, di pataranta. Mood covers, shout out mood covers. Hey, tuloy na natin mga kaibigan ha. Nabigyan daan na natin yung mga shout out at saka pagbasa sa mga sa mga comment mga kaibigan. Duwag pala haha sabi ni Leo shout out. Sino duwag Leo? Paki-clear ha. Paki-clear lang ha kung sinong duwag ha. Ay, Diyos mio. Okay. So puntahan natin ito mga kaibigan. Asan na yan? Ito. Wait lang, red lang. Share. Ready ko lang ito mga kaibigan na para hindi na ako mag-live uli mamaya. Minsanin ko na lang ngayon So ito nga yung mga kaibigan. Okay? Again, magandang araw po sa inyong lahat. Pag-usapan natin ngayon sandali, may tatanggalin ako. Sasama yan eh. Wait lang. Yan, okay? Yan, okay. So again, magandang araw po muli sa atin mga kaibigan. Pag-usapan po natin itong isang nakakatawang tagpo kahanong magsagawa sila ng bago yung mautog rally nila doon sa sa Negros mga kaibigan. Okay? And before yung mautog rally ay etong si Harry Roque mga kaibigan ay talagang nananawagan ng gusto, nananawagan ng gusto at pagkatapos ay gamit yung anong tawag diyan, yung loudspeaker mga kaibigan, gamit yung loudspeaker ay naniningil na po sa mga sundalo at mga pulis, mga kaibigan. And ano dahilan? And ito mga kaibigan, ipagpapauna ko sa inyo. Ilang beses na tayo nag-content kay Harry Roque, di ba? Na kung saan ay ipinapakita natin na lahat ng kanilang mga plano ay nabubuking sa kadaldalan nitong si Harry Roque. And dito sa video na panonoorin natin mga kaibigan, abangan ninyo na meron na namang inireveal etong si Harry Roque na hindi niya alam. Kumbaga unintentional ay nabanggit niya yung mga plano talaga nila, mga kaibigan. So ito na para hindi tayo tumagal mga kaibigan, ay panoorin na natin itong video na ito. At pagkatapos ay ito, sandali, ano ko ba? Na-save ko ba? Okay. Kala ko hindi ko na i-download.
Okay, panoorin natin 'tong video na 'to mga kaibigan, ha. Then, ating, bigyan ng reaksyon. Himay-himayin natin. Ano po, ang bagal. Asan na? Wait lang mga kaibigan, ang bagal. Tarariran. Okay, shoutout muna kayo mga kaibigan, ha. Shoutout sa inyong lahat. 6, 7 viewers in the house. Shoutout po, no, mga kaibigan. At please don't forget to like and share po yung ating video, ha. Like and share lamang po mga kaibigan. Habang hinahanap ko yung video, ang bagal eh. Pula, sabi ni Mood Covers, pula, dilaw, blue, magsanib pwersa sa May 17, Sara resign, walang green sa flag ng Pilipinas. Exactly. Meron sa isipan nila mga kaibigan, yung mga green-minded. Di ba yung mga green-minded, yun, na doon lang ang berde, no? Pero sa watawat ng Pilipinas, wala pong berde. Di ba? Pula, puti, dilaw, asul. Yan lamang po, no, mga kaibigan, ang kulay sa bandila ng Pilipinas. Wala pong berde. Dahil ang berde, pilit nilang inilagay, kaya pala gusto nila ng berde dahil sa ito ang kulay ng kanilang mga isipan. Wait lang, ang bagal ng ano, nakakuha. Ayaw lumabas. Wait lang, isa pa. Isang click pa, lalabas din yan. Okay. Wait lang mga kaibigan. Ano nangyari? Loyalista, bangag, pamilya bangag. No? Pamilya bagag. Okay? Wait lang ha. Asan na? Wait lang mga kaibigan. Ang tagal eh. I think this one. Yan. Check natin kung yan nga ha. Hindi ko talaga ng pangalan. Ito nga. Oh, wait lang, Roque. Wait lang ha. Wait lang. So mga kaibigan ha, pinagpapauna ko lang sa inyo. Abangan natin dito. Hindi lamang po yung naniningil na itong si Roque, no, mga kaibigan, sa mga sundalo, sa mga pulis, no, kundi abangan ninyo mga kaibigan kung ano na naman yung ibinuking ni Roque. Di ba? Oh, Norma San Pedro, shout out. Yan ha, shout out sa inyong lahat. Okay? Boy Ong, shout out Boy Ong. So ito mga kaibigan, panoorin natin. Sabi ni MJ Garcia. Dali mga kaibigan. Trip ko lang ito, no. Ayan. MJ Garcia. Sabi ni MJ Garcia, para lang yan sa mga tambangag. Tambangag. Halata nagsasalita, bangag, utal. Sana all, di ba? Sana all may pambangag. Ako ay nasa bansa na kung saan ay napakahigpit, no? Napakahigpit at bawal na bawal dito 'yan. So papaano tayo magiging bangag? Kayo naman napaka-judgmental ninyo, 'di ba? MJ Garcia, napaka-judgmental mo ba? Ano ba itsura mo? Wala kang profile picture eh, no? Kung alam kung babae ka o lalaki ka, 'di ba? Ikaw ba, maayos ka ba magsalita? Grabe kayo ha. Grabe kayo, maka-judgmental. Yan, mga kaibigan, yan ang hirap sa mga ano. Yan ang hirap sa mga DDS. Sa mga Duterte, die hard Duterte supporter at sa mga die hard bobo supporter, no, mga kaibigan. Dahil sa wala na silang mailusot, no? Ang gagawin nila ay mag-judgmental sila at talaga namang husgahan nila ng gusto pati yung host, di ba? Ito ba namang ganun laki na ito, huhusgahan mo? Mukha ba akong bangag itong itsurang ito? Oh, come on. Di ba? Oh, sige na, ito na. Oh, ito mga kaibigan, himayin natin itong video na ito, okay? Shout out sa inyong lahat. Mga bombero, mga kapulisan, darating ang presidente na nagdoble ng inyong sahod. Di ba? Sabi niya, mga kapulisan, darating ang presidente na nagdoble ng inyong sahod. Oh, di ba? Naniningil na.
Para bang sinabing, "Oy, mga pulis, may utang na loob kayo sa presidenteng darating ngayon." Sandali nga pala, no, mga kaibigan. Anong taon na ba ngayon? 2024, 'di ba? Si Duterte ay pangulo at kinilalang pangulo 2016 hanggang 2022. 'Di ba? Pakigising nyo nga itong si Harry Roque. Baka natutulog pa 'to noong panahong 2015 o 2016 hanggang 2022. Baka akala niya ay 2020 pa rin, mga kaibigan. No, akala niya ay si Digong Nyo pa rin ang presidente ng Pilipinas. Gisingin nyo nga ito, mga kaibigan. 'Di ba? Yung ginawa nung panahon ng Duterte administration na pagtaas ng sweldo, no? Ngayon naniningil sila, mga kaibigan. Sinisingil nila yung mga kapulisan. Sabi niya, "Mga kapulisan, darating si Presidente Duterte na nagdoble ng inyong sahod." Oh, sino pa maliban sa mga pulis, mga kaibigan, sino pa? Tuloy. Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang mga kasundaluhan, darating ang inyong presidente na nagdoble na inyong sahod. Bibisitahin kayo, kakamustahin kayo, pasasalamatan kayo dahil binibigyan nyo ng proteksyon ang mga sambayanan na naninindigan sa kanilang karapatan dito sa Negros, dito sa Oh, 'di ba, mga kaibigan? Kasi tandaan niyo, 'di ba, natanggal na-cancel yung permit nila kasi nga ay humirit pa ng karagdagang seguridad yung itong grupo nila Duterte. 'Di ba, mga kaibigan? Ngayon sinasabi niya rito, "Mga kasundaluhan, darating si Presidente Rodrigo Roa Duterte na nagdoble ng inyong sahod." At ang sabi niya pa, sabi niya, dadalawin kayo, pasasalamatan kayo na nagsisilbi at nagpoprotekta sa mamamayang Pilipino na naghahanap ng katotohanan," 'di ba? O kasi nga they are seeking for security, 'di ba? Humihingi ka ng seguridad, tapos ang gagawin mo na panawagan ay parang sinisingil mo sila. Parang utang na loob nila na nadoble ang nilang sahod. Hindi, mali ka doon, 'di ba? Ang mga kapulisan, ang mga kasundaluhan, kasama na ang mga guro, no, mga kaibigan, kahirap ng kanilang trabaho. 'Di ba? Kapag lalabas sila ng bahay, talagang kalahati ng kanilang paa ay nasa hukay. 'Di ba? Pagkatapos, kung matatandaan ninyo, napakaliit pa ng sweldo nila noon. 'Di ba? Ngayon, nagkataon lamang na sa panahon ni Duterte ay nabigyan pagkakataon na tumaas yung kanilang sweldo. Pero it doesn't mean na dapat nyo nang singilin yun. 'Di ba? Dahil walang utang na loob etong mga pulis, etong mga sundalo, at kasama yung mga teacher, hindi mo nabanggit 'di ba? Na tumaas din ang sweldo nila. Hindi nila utang na loob yung kay Duterte. Just claim nila yon, karapatan nila ang mataas na sweldo, so just claim nila yon. At ang mga pinangsweldo sa kanila, hindi galing sa bulsa ni Duterte. Yung idinagdag na sweldo sa kanila, yung itinaas na sweldo sa kanila, hindi galing sa bulsa ni Digong Nyo. Kaya paano mo sasabihin natin pagsisigawan mo dyan na darating si Presidente Rodrigo Roa Duterte na nagdoble ng inyong sweldo? Ano yan, naniningil ka na? Nanunumbat na kayo? Nanunumbat na kayo? Ay, kayo talaga, oo. Wala na kasi kayong masabi. Para kayo yung mga supporter ninyo na pumapa sa aming live comment section. 'Di ba? Wala na kasabi. Kaya kung ano-ano lang, nanunumbat, 'di ba? Nagiging judgmental, namemersonal. Oh. O ito, tuloy natin, mga kaibigan. Meron pa akong May papapansin pa ako. Bongbong, wala pa nagagawa. Wala. 'Di ba? Ganyan yung mga supporter nila, yung mga vlogger, no, mga kaibigan, yung mga vlogger na nasa tabi ni Harimau, 'di ba? Si Bongbong wala pa nagagawa. Paano nga masyadong sarado ang utak ninyo, ang oras ninyo, nakalaan na lang husto kay Duterte. 'Di ba? Panay si Duterte ang kino-cover ninyo. Ngayon, hindi nakikita yung mga ginagawa ng Pangulo. Alam niyo, sa totoo lang, sana
Sabi ko, kung nasa Pilipinas lang ako, amunin ko ng face to face itong mga itong mga vlogger ng Duterte. Sa totoo lang. Oh, mag face to face tayo, hindi tayo sa online. Gusto ko yung harapan tayo, magharap tayo. Oh, ako isigaw sa harapan ko na si Bongbong wala pang nagagawa. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakayanan ninyo. Di ba? Oh, Fred Estilito, shout out. Wala po ako sa 17. Pasensya na po, wala po ako sa 17. At alanganin po yung PEDSA, no? Pero somehow baka magawa natin ng paraan na kahit sa video call, kahit sa via Zoom, makita niyo ako. Yung mga po yung gusto na makausap ako ng via Zoom, via video call, pwede niyo po akong kontakin sa aking FB page, kaibigan. Pwede tayong mag-usap, pwede tayong magkwentuhan, okay? Alibuga, walang TV. Kasi sa YouTube may TV, sa FB wala pong TV. Alibuga lang, okay? Okay. Sabi ni Kaloyal Alex, walang dapat na utang na loob ang mga sundalo, mga pulis at mga guro. Deserve nila ang taasan ng sweldo dahil sa hirap ng kanilang trabaho. Exactly. Di ba? O sabi ni Leo, overdue na nga yung sweldo ng PNP at AFP, kulang pa nga dapat. Di ba mga kaibigan? Kaso itong si Harry Roque, mga kaibigan, isinisigaw niya para lang makakuha lang ng atensyon, no? O mga pulis, mga sundalo, darating ang presidente Rodrigo Roa Duterte na nagdoble ng inyong sweldo. Kapal din ang mukha nito, no, mga kaibigan. Paano kung sabihin pala? Kaya ako, gusto ko sana nasa, ano yung mga kaibigan, pag mayroong ganito mga pagkakataon, minsan naisip ko sana nasa Pilipinas. Gusto kong harapin itong si Roque. Di ba? Sasabihan ko siya. Noong panahon na bilang spokes, di ba? Pinasweldo ka ng mamamayan. Yung sweldong tinatanggap mo ay galing sa dugo at pawis ng mga mahihirap na Pilipino na walang ibang hinangad kundi ang kapayapaan. Pagkatapos ngayon nanggugulo kayo, ikaw ang walang utang na loob, di ba? Mga kaibigan, correct me if I'm wrong. Etong mga tao na nakatikim ng sweldo ng gobyerno, pinasweldo sa kanila galing sa dugo at pawis ng mga mahihirap, sila yung mga walang utang na loob. Na pagkatapos na sila ay pasweldoin, pagkatapos na pakainin galing sa buwis ng mamamayang Pilipino, yung kanilang mga pamilya ngayon gugulo. Di ba? Ngayon ayaw sa kapayapaan. Samantalang yung nagpasweldo sa kanila, sabik sa tunay na kapayapaan, sabik sa tunay na kalayaan. Di ba? Sila ang mga utang na loob kung tutusin. Di ba mga kaibigan? Real talk yan, real talk yan. Tuloy. Tuloy mo, Hari, yung kalokohan mo. Hindi niya pa nadagdagan sweldo ng mga kababayan natin. Ang nangyari kanina sa Senado. Para sa Morales nung impeachment ni Estrada. Hindi nila binuksan ang pangalawang envelope. Hindi nila... Wait lang. Nakita niyo na mga kaibigan? Nakita niyo na yung narinig niyo na yung gusto ko ipapansin sa inyo? 'Di ba? Nabuking na naman si Harry Roque, mga kaibigan, nabuking na naman. 'Di ba? Ano sabi niya? Nakita niyo ba yung nangyari kanina sa Senado? Naulit yung nangyari nung panahon ni Estrada. 'Di ba? Naalala niyo mga kaibigan yung sinabi ni Trillanes kanina? Naalala niyo yung nabanggit ko rin kanina doon sa aking unang live, mga kaibigan, di ba? Na ginagawa nila GMA model, di ba? Yung ginagawa nila ngayon ay naka-pattern sa kung ano yung ginawa ni Aling Maliit noong panahon ni Erap Estrada. Di ba? At nabanggit din yan ni Trillanes na mga kaibigan. Ngayon, ibinubuking at inantad ni Harry Roque. Di ba? Eto pa. Isa yan mga kaibigan. Tinanong ang mga tanong tungkol sa pinagbabawal na droga at ang nakaupong presidente. Pero dahil sa kanilang ginawa, lalong nagagalit ang taong bayan. Pangalawa,
Di ba? Ano yung lagi natin binabanggit? Di ba? Sabi nila, prayer rally, peaceful rally. Pero pag lumabas yung kanilang mga guest speaker na mga demonyo, ano ang isinisigaw? Puro mura. Tapos nagtatanim ng galit. Di ba? Nagtatanim ng galit sa isipan, sa puso at isipan ng mamamayang Pilipino na nakakarinig doon sa kanilang mga galit. Di ba? Ano sabi ni Trillanes? Isa yan sa gagamitin nilang paraan. Di ba? Gagalitin nila ang taong bayan. Pagagalitin nila yung taong bayan. Kapag kagalit na galit ng taong bayan, anong gagawin nila mga kaibigan? Di ba? Hihikayatin naman nila yung mga kapulisan, mga kasundaluhan, at kapag ka nagalit na rin itong mga to, di ba, magpo-pull out na ano. Di ba? Babawiin na yung kanilang suporta at pagiging loyal sa Pangulo. Ano ang kasunod nun? Bababa sa pwesto o ibababa sa pwesto ang Pangulo. Di ba? Ngayon, sa isang pagkakataon, ibinubuking lahat ni Harry Roque. Unintentional. Di ba? Dahil doon sa kanilang paggigigil, di ba? Dahil sa kanilang panggigigil at wala na talaga silang magawa, unintentional ay nababanggit niya na, ibinubuking na niya. Kung ano, di ba? Kung ano yung mga talagang motibo ng grupo nila. Di ba? Ng mga Duterte. Tuloy pa natin. Lalong namumuo ang suspetsa ng ating presidente. Wala sa tamang pag-iisip habang siya'y nagdedesisyon kung ang mga Pilipino'y mamamatay. Di ba? Papasok na naman nila yung ano. Sa mga makakarinig dito, papasok na naman nila yung ano, yung magpa-drug test. Di ba? Sino ka, Harry Roque? Sino ka para sabihin mo na wala sa tamang pag-iisip ang Pangulo ng Pilipinas kapag ka nagdidesisyon? Mula nung maupo bilang Pangulo itong si PBBM, anong desisyon ang ginawa ni PBBM na ikinapahamak ng mga Pilipino? Na kaya napahamak ang mga Pilipino dahil sa nagdesisyon siya na wala sa kanyang sariling kaisipan. Bigyan nyo kami ng resibo, hindi puro ngaw-ngaw. Di ba? Bigyan nyo kami ng resibo. Resibo ang kailangan namin, patotoo, proof. Na habang binabantayan namin ang kasalukuyang administrasyon, ay mayroong pagkakataon na nawaglit sa isipan namin, nawaglit sa paningin namin, na mayroon palang ganong kaganapan. Bigyan nyo kami ng prueba. Bigyan nyo kami ng ng patotoo. Hindi puro ngaw-ngaw. Di ba? Hindi puro ngaw-ngaw, mga kaibigan. Tuloy. Sa gera na wala namang interes ang ating mga kapwa Pilipino. Sino kayo? Sino dito sa Negros ang nais magkagera ang mga Pilipino? Wala! Sino ang nagnanais na magkaroon ng kapayapaan? Wala! Di ba? Mga kaibigan, gigil na sila eh. Gigil na sila. Kahit sa mga pagsasalita, hindi sila nagkakasundo. Ang sabi ni Roque, sino sa mga taga Negros ang gusto sa gera? Sabi, wala, di ba? Sino sa mga taga Negros ang gusto sa kapayapaan? Ano sagot ng mga vlogger na nasa nila? Wala. Wala daw, mga kaibigan. Ano sagot naman yan? Ano sagot ni Roque? Wala. Mali ka naman eh. Sino nagnanais ng kapayapaan dito sa Negros? Sabi doon ni meron, mali naman kayo eh, sabi ni Roque, mga kaibigan. Di ba? So yun, mga kaibigan, dito sa tagpong ito, naniningil na talaga si Roque. Di ba? In behalf of yung kinikilala nilang presidente, Presidente Rodrigo Roa Duterte, naniningil na sila sa taong bayan. Lahat ng mga nagawa nila, kung meron man, 'di ba? Kung meron man, ay sinisingil na sa taong bayan, 'di ba? Kaya tama lang naman ngayon, mga kaibigan, na ang taong bayan naman ay ningil doon sa mga ginawa nila, lalong-lalo na ng mga Duterte, 'di ba? Ginawa nila sa mamamayang Pilipino. Ano 'yon? Yung mga pinagpapatay, 'di ba? Hindi man lamang
binigyan ng pagkakataon na makapagbagong buhay, kung pwede naman magbagong buhay, kung pwede naman rehabilitate, di ba mga kaibigan? Oh, pwede naman turuan ang bagong buhay. Pero ano nagawa? Walang pag-asa magbagong buhay. Bakit? Kinitil na ang buhay. Di ba? Kung sila naniningil sila, panahon na. Panahon na mga kaibigan, bahagi ng panahon na sinisigaw ng mga nagkakaisang Pilipino. Di ba? Papasukin na ICC. Di ba? Papasukin na ICC, no mga kaibigan? Oh. Sabi ni Norma San Pedro, "Hi Roque, he only speaks his mind." Kabaliktaran ng pulso ng bayan, manhid. Tama, di ba? Oh. Sabi ni Leo, ang mga adik pinaparehab yan, hindi pinapatay na parang manok. Exactly. Di ba? Oh, kaya tama yung sabi niya ni Kaloyal Bet. Di ba? Oh, sabi ni Kaloyal Bet Ariola. Shout out Kaloyal Bet Ariola. Oh, pasok ICC. Di ba? It's about time mga kaibigan, no? Pasok na ICC. Di ba? All right. So 'yun mga kaibigan, dito sa video na ito na pinakita natin, 'di ba? Ano niyo masasabi mga kaibigan na talaga bang naniningil na ang mga Duterte sa ginawa nila para lamang siyempre kapagka siningil ka tapos wala kang maipambayad, 'di ba? Ano ipambabayad mo? Ano bang gusto ninyo? Suporta? Sige, suportahan namin kayo. 'Di ba? Kaya 'yun sinasabi natin mga kaibigan, na tinuruan ng mga Pilipino na umasa sa ayuda. Bakit? Kasi ang kinabang sa ayuda is yung mga politiko. 'Di ba? Hahawakan na sa lega, hawakan na sa ilong. Pasusunurin na yung mga nakatanggap ng ayuda. 'Di ba? Same thing ang ginagawa nila mga kaibigan. Naniningil na sila. Which is sabi nga ng mga kaibigan natin kanina, kung tutusin ay kulang pa. Marami ng mga overdue doon sa sweldo ng mga pulis at saka mga sundalo. So kulang pa. 'Di ba? Mga kaibigan, oh. Guilty kasi, sabi ni Blanca Magada, guilty kasi sila Duterte. Karma yan sa paglipustan niya sa Diyos. Di nila kilala ang Diyos. They need the power, money, glory para ligtas sila. Saan sila banda maligtas? Ma'am Blanca Magada, di ba? Oh, pag dumating yung tinatawag na Judgment Day, kahit anong yaman mo, 'di ba? Hindi ka kayang iligtas. Huwag na yung Judgment Day. Kapag ka namatay ang tao, 'di ba? The mere fact na ang tao ay namamatay, 'di ba? Ibig sabihin, walang pakinabang ang pera. Walang pakinabang ang kapangyarihan. 'Di ba? Kapag ka kinuha na ang buhay mo, kahit gaano pa kadami ang kapangyarihan mo, kahit gaano pa kalaki ang pera mo, baliwala 'yan. 'Di ba? Hindi madudugtong yan ang buhay mo. Pagka oras mo na talaga. 'Di ba? Kaya ito, nakakaawa sila. Nakakaawa sila mga kaibigan na ipinagpalagay yung pagpapahalaga sa Diyos dahil lamang sa kagahaman sa power. 'Di ba? Kagahaman sa power, kagahaman sa pera. 'Di ba mga kaibigan? O, Ima Rebecca Lagmay, good morning. O, kagigising lang ni Ima Rebecca. Shout out Ima. Oh. Mark Stephen Villa Saramao Nyong Bobo, sabi ni Infinite Stream. Kanina pa to si Infinite, napakasipag bumira. Sabi niya, Mark Stephen Villa Saramao Ninyong Bobo, laging political maneuvering, walang sense, magaling lang magmandarin, puro kain ng mga mangga, na siya ay manggagaling. Anong ginagawa niya sa DepEd? Wala, ulol, di ba? Dapat mamahinga na sabi ni Leo, dapat mamahinga na si Digong para nangangbangkay ang itsura niya. May sakit na, ayaw pa rin tumigil. Lubog na ang barko niya, lalo pang nalulubog, di ba? Di ba nila nakikita, hindi naman dinudugtong ng tao mga rally nila. Wala na kasing yun ang hirap nilang tanggapin, no? Kasamang Leo, di ba? Yun ang nahihirapan silang tanggapin. Nahihirapan silang tanggapin yung katotohanan na tapos na ang Duterte magic, no mga kaibigan. At gising na ang taong bayan, ayaw na ng mga Pilipino ng gulo. 'Di ba? Ayaw ng Pilipino ng magulo, ayaw na ng Pilipino. Ang gusto ng mga Pilipino ngayon ay yung kapayapaan, pagkakaisa, 'di ba? Jairo Jaramillo, yung kaibigan natin, shout out. Pakisuportahan yung kanyang channel mga kaibigan, okay?
Yon. Ni 5 ay wala silang madadala sa kabilang buhay, sabi ni Kaloyal Alex Andrade. Ang masakit ay sa dagat-dagatang apoy ang bagsak nila dahil sa mga kasamaang ginawa nila. Exactly. Di ba kaibigan? Exactly. Yan ang hindi nila alam. Di ba? Bakit? Wala namang kwenta sa kanila yun eh. Importante sa kanila yung ano, importante sa kanila is yung manatili sila sa kapangyarihan, marami silang pera, di ba? Magkamal sila ng trilyon na pera, yun ang importante sa kanila, no? Eh kung yung Panginoon nga eh, di ba? Yung Panginoon Diyos nga eh. Di, nagawa nilang baliwalain eh. Eto, real talk mga kaibigan, mga kababayan ko. Oh. Kayo pa kaya mga ordinaryong Pilipino, ordinaryong mamamayan? Di ba? Kung yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na ni Duterte, kayo pa ordinaryong mamamayan? Isip-isip po, isip-isip. Di ba? Isip-isip. Kung meron tayong dapat suportahan, yung merong pakinabang ng mga kaibigan. Kung meron tayong dapat suportahan, yung ang makikinabang taong bayan. Di ba? Taong bayan, pagkatapos ay yung mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino, di ba? Yun ang importante ngayon eh. Hindi importante mga kaibigan yung pangalan ng politiko. Set aside nyo na, kalimutan nyo na yung pangalan ng politiko. Di ba? Ang unahin natin at isipin natin ngayon, yung Pilipinas, bayan naman. Yung bayan natin na matagal panahon na pabayaan dahil sa mga politiko. So, ang gawin natin priority mga kaibigan, bayan naman. Pagdating ng eleksyon, kapag ka mamimili kayo, next year na yan. Di ba? Kapag ka mamimili kayo ng mga iboboto ninyo mula doon sa mga nanligaw sa inyo mga kaibigan, unahin ninyo isip nyo bayan muna. Ano magagawa nito sa bayan? O ano ang nagawa ng mga ito sa bayan? Baka naging pahirap sa bayan ito nung sila ay nasa posisyon, lalo na yung mga re-electionist, di ba? Yan yung mga tanong na dapat pumasok sa isipan natin mga kaibigan. Okay? Chris Joneda, sabi niya, hindi man si Digong takot kasi sabi niya nga matanda na siya kaya ipapahamak ng mga supporter niya. And remember, meron tayong isang quote card na pinakita dati doon, di ba? Oh, hindi tayo tatanggapin sa langit. So, hihintayin ko kayo sa impyerno. Oh, mga supporter ni Duterte. Oh, sabi yan ng Panginoon ninyo. Hihintayin daw kayo sa impyerno. Papayag ba kayo? Sasama pa rin kayo? Oh, sabi ni Norma San Pedro, bumoto po tayo ng may takot sa Diyos. Exactly. No, mga kaibigan. Maharlo ka. No more Duterte. No more Duterte and all allies in government. Yes, resign para resign. Walang silbi, no comment. Shukran. Diba? Oh. Ang may ambag natin kay PBBM, sabi naman ni Leo, ang maging law-abiding citizen, magbayad ng taxes at magpursige sa buhay, magsikap sa sarili nating pawis, huwag maging tamad, huwag umasa sa ayuda. Exactly. No? Yan, palakpakan ko yan. Galing. No? Oh. Huwag tayong umasa mga kaibigan. No? Huwag tayong umasa. Meron tayong binigyan tayo ng Panginoon ng isip, mag-isip tayo. Binigyan ng Panginoon ng mga kamay, magtrabaho tayo. 'Di ba? Binigyan tayo ng puso. Gamitin natin yung puso na 'yon, mga kaibigan. 'Di ba? Sa kabutihan ng kapwa natin. Okay? Baka China pa kumalas diyan kaya Digong may ugaling traidor. Exactly, 'di ba? Eh alam niyo nga mga kaibigan, unti-unti na nauubos yung mga yung mga kaalyado niya. 'Di ba? Ano pa hihintayin nila bago hihintayin pa ba nila na maubos ang mga kaibigan nila bago sila manahimik? Which is nakakahiya na, 'di ba? Dapat ngayon pa lang habang kinikilala pa siya, nirerespeto pa siya nung ilan na lang na mga kaibigan at kaalyado nila, 'di ba manahimik na? 'Di ba manahimik na lang, 'di ba? So 'yan mga kaibigan bago tayo bago natin tapusin itong live na 'to at tuyong-tuyo na yung aking lalamunan, no? Ay kung meron kayong comment dito sa ating napag-usapan tungkol sa paniningil
ni Harry Roque, no, ng utang na loob dito sa mga kapulisan at mga kasundaluhan. Please don't forget to comment on our comment section, no? Lalo na yung mga team replayer, binabasa ko po yan mga kaibigan, okay? And again, since pinagsama ko na yung dalawang content, hindi na ako magko-content mamaya, siguro bukas na lang uli mga kaibigan. At bago tayo magpaalam, no, ay request ko lamang po sa inyo na iyuko po ninyo kahit sandali ang inyong mga ulo at tayo ay pangunguna ng isang prayer leader, no mga kaibigan. Meron po magli-lead ng prayer, and comment nyo naman po yung ating tugon, no kaibigan. Paki-comment nyo yung ating tugon, ha. So pakiyuko po muna ninyo ang inyong mga ulo mga kaibigan. Okay. News Reflection ngayong araw ay hango sa mga wika ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte. Noong panahong iyon, bugbog sarado ang mga bangkang Pilipino sa West Philippine Sea dahil sa pag-water cannon sa kanila ng China Coast Guard. Nanghingan si Sara Duterte ng pahayag sa usaping ito. Ang kaniyang tugon, no comment. No comment. Sa mga kritisismong wala siyang imik sa pang-aapi sa mga Pilipino sa sarili nilang karagatan. Tugon, No comment. sa patuloy na pangharas ng China sa atin sa West Philippine Sea. Tugon, No comment. sa naval patrols at sa activities ng US, Australia, Japan at ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tugon, No comment. ating pagnilayan ang mga salita ng ating mga pinuno. No. Diba? No comment. Okay. And ito pa mga kaibigan, ito naman, no, panawagan na ito. Ito na po yung panawagan ni BP Sara mga kaibigan para sa lahat po. Maging doon sa mga DDS, no mga kaibigan, sa mga DDS, sa mga hanggang ngayon ay nasaraduhan pa rin yung kanilang mga utak, ayaw pang gumising sa katotohanan. Pakinggan po ninyo ang panawagan ng inyong idol, no mga kaibigan, ito. Itok atuk, itok, tik, itok atuk, itok, tik, itok atuk, itok. Di ba? Sabi ng iba, ano ba yung sinasabi ni Sara diyan? Di ba? Hindi niyo po kasi naintindihan ng mga kaibigan. So mamaya ita-translate ko po sa inyo, ha. Ito, pakinggan niyo po muli, ha. Pakinggan niyo muli. Tik, itok atuk, itok, tik, itok atuk, itok, tik, itok atuk, itok, tik, itok atuk, itok. Okay, yun muna. Para mai-translate natin lang kasi pag medyo mahaba, baka hindi ko mai-translate ng tama, no? Sabi dito ni BP Sara, mga kaibigan, ay nakalimutan ko. Sandali, ulitin natin. Ulitin nga natin. Masyado kasi mahaba eh. Ulitin natin. Para mai-translate ko. Itok, tik, itok atuk, itok, tik, itok. Okay. So sabi niya, Inday Sara, mga kaibigan, para sa lahat daw po ng mga diehard Duterte supporter at mga Duterte Bobo supporter, sabi ni Inday Sara, it's about time. No, it's about time daw na tanggapin na ninyo yung katotohanan na pabagsak ng mga Duterte. Okay? And dagdag pa niya, ito tuloy natin. Itok, tik, itok atuk, itok. Yon. Sabi ni Sara, mga kaibigan, dito sa channel na ito ni Alibugha, di ba? Dito raw ninyo malalaman yung mga katotohanan. Kaya ang sabi niya, ito yung kanyang final, mga kaibigan. Itok atuk, itok. Ayun, sabi niya, Tik, ay itok kaya atuk, itok. kung kayo ay narito Tik, ngayon, itok atuk. oy, sandali. Sabi niya, kung kayo ay narito ngayon, nakapasyal kayo sa channel ni Alibugha, dahil sa narito yung katotohanan, ay
mag-subscribe po kayo. Pagkatapos kapag subscribe na, mag-like kayo at mag-share kayo ng video. Shukran. No? Yun po yung sinabi ni Sarah Mau, no, mga kaibigan, doon sa ituk-atuk, ituk-itik. Ituk-atuk, ituk-itik. Ituk-atuk, ituk-itik. No? So yun, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At makita-kita po tayo muli sa araw ng bukas. And please don't forget to like and share po, no? Please don't forget to like and share etong ating video, no, mga kaibigan, para sa ganun ay mas marami pa makaalam, no? Boss Lodi Leo, no? Lodi Leo, maraming salamat sa pag-subscribe, okay? At ayun na makita pa kita sa mga susunod na live stream natin, ano? Maraming salamat po at please don't forget to like and share, mga kaibigan. Like and share lamang po. And always remember, mga kaibigan, no? Kahit na sinasabi natin na unahin natin ang bayan, di ba? Pero being a loyalist, mga kaibigan, isa sa mga karakteristik o criteria ng mga loyalist, mga kaibigan, ay yung mapagmahal sa bayan, di ba? So bayan muna bago ang sarili, at don't forget, mananatili pa rin tayo, di ba? Marcos noon, Marcos ngayon, Marcos pa rin. Shukran, babush. Aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.